Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idineklara na ang state of calamity sa Canlaon City sa Negros Occidental kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon na nasa alert level 2 na. Halos 1,000 residente malapit sa bulkan ang inilikas dahil sa makapal na abo at masangsang na asupring inilabas nito. Kahit yung mga nasa labas po ng permanent danger zone, patuloy na pinag-iingat lalo't hindi inaalis ang posibilidad na itaas pa ang alert level 3. At nakatutok si Ian Cruz. Hello. Purg fireworks? Dili po. Lakaluoy sa buo. Ilang minuto bago mag-alas 7 kagabi, Hala, likuan ba yao? nabulabog ang mga residente malapit sa Mount Canlaon nang biglang nagliwanag ang itaas na bahagi ng bulkan. Sa gitna ng dilim, litaw na litaw ang tila mga pulang pailaw na nakapaloob sa makapal na usok. Sa time-lapse camera footage ng PHIVOLCS, kita kung paanong nagsimula ang pagbuga nito ng makapal na usok hanggang sa magtuloy-tuloy ang pagsabog. Nasagap din ang dumadagundong na tunog mula sa pag-aalboroto ng bulkan. Ay, ulan. Ulan na. Maya-maya, nagbagsakan na mga abo sa mga kalapit na komunidad gaya ng barangay Kabagnaan sa bayan ng La Castellana. Nabalot ng abo ang mga kalsada, pati ang iba pang gamit sa labas ng bahay ng ilang residente. Ang umuulang abo, animoy mga patak din ng semento na dumampi sa balat. Nagbagsakan din ang abo sa ilang sasakyan. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa 5,000 metro ang taas ng plume o singaw mula sa pumutok na bulkan. Apektado ng ashfall ang mga barangay sa La Castellana, La Carlota City at Bago City. Posible rin ang sulfurous o malaasupreng amoy sa mga nabanggit na lugar, pati sa Canlaon City, Murcia at Bacolod City. Patuloy naman ang pagbabantay ng lokal na pamahalaan at nakahanda naman sakaling lumala ang sitwasyon. Dahil sa pagputok ng Bulkang Canlaon, daan-daang pasahero ang stranded sa NAIA. Saan kayo papunta? Kasi sa Mountain Laon. Kasama sa mga naantala ang biyahe mula Maynila patungong Iloilo, Bacolod at Cebu. Pero sa inilabas na abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines, balik operasyon na ang Iloilo Airport kaninang umaga. Sa ngayon, itinuturing ng PHIVOLCS na isang explosive eruption ang naganap sa Mount Canlaon mag-aalas 7 kagabi. Inaaral pa kung may bagong material ba mula sa loob ng bulkan ang inilabas nito. Mula Alert Level 1, iniakyat sa Alert Level 2 ang status ng Canlaon Volcano kung saan delikadong manatili ang mga tao sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Pero kahit daw sa labas ng permanent danger zone, kailangan pa rin magbantay. Beyond the 4 kilometers, kailangan nating bigyan ng reminder ang ating mga kababayan sa epekto ng amoy ng asupre at pagbagsak ng abo kung sakaling magkaroon man ng mga pagsabog pa. At ito naman ay upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan kasi masama sa tao ang amoy asupre at of course yung abo. Hanggang kaninang alas 9 ng umaga, nakapagtala ng 81 low-frequency volcanic quakes, partikular sa hilagang bahagi ng bulkan. March 2020 pa, inilagay sa Alert Level 1 ang Canlaon Volcano dahil sa aktibidad nito. Nakabantay din ng PHIVOLCS sa posibleng maging epekto kung bumuhos ang ulan sa bahagi ng bulkan. Kung nasa dalisdis sila sa mataas na lugar at doon ang ulan, pwedeng ibaba nito at magkaroon ng maputik na baha o di kaya ay mga tinatawag naming sediment-laden flows na depende sa kung mangyayari ay kakayod pa sila sa ilalim, posibleng magkaroon ka ng mga malabnaw na lahar siguro. Mga kababayan, Samantala, sa isang video message, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang suporta ng gobyerno sa lahat ng apektadong residente sa pagsabog ng Canlaon Volcano. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.
At kasunod ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon, inilikas na ang mahigit 800 taga La Castellana, Negros Occidental. Sa La Carlota naman, may mga nanganganti na po ang balat at apektado ng amoy ng asupre. Nakatutok live si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Aileen. Vicky, dahil sa pinsalang idinulot ng pagputok ng Bulkang Kanlaon, isinailalim na sa state of calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental. Samantala sa Negros Occidental, hinihintay naman na magdeklara ng state of calamity ang bayan ng La Castellana. Mga bubong na puno ng abo at mga pananim na tila nangamatay. Ito ang nadatna ng GMA Regional TV 1 Western Visayas sa Barangay Araala, Carlota City, Negros Occidental kanina. Isang araw matapos ang pagputok ng Bulkang Kanlaon alas 6:51 kagabi. Isa ang Barangay Araal na nasa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan na 6 na minutong nagbuga ng volcanic materials. Ayon sa mga residente, makate sa balat ang bubagsak na abo mula sa bulkan at masakit sa ilong ang asupre nito kaya hindi lumalabas ang karamihan. Lalong doble ingat ang asawa ni Tokero na dinadialysis pa naman. Lalo, natiyagin kay abunan mo. Hindi lang siya magawa-gawa di Oo. Hindi lang siya, kwarto mo siya. Grabe gin nga yung tapok sa sa bulkan. Ramdam din ang epekto sa La Castellana kung saan nakilala namin si Lola Wilna. Mahigit 5 dekada na raw nang huli niyang masaksihan sa bayan ang pagsabog ng Bulkang Kanlaon. 12 kuguro sa 1969 ay 12 o kwan. Dam truck bala nang dugin dam bala, amo gina sa nga bato bala. Sa gitna ng pagkabahala, panalangin umano ang nagsalba sa kanya. Nagkakuskus ako nga bala nga santos bala nga berin. Kusog ang lupok. Kusog tuod ang lupok kay nga kalayo. Pagkakuan niya kalayo ya ang nag-igwa ya mo. Waay ko nag-speak naman niya. Kabilang siya sa mahigit 800 inilikas ng munisipyo. Mahigit 10,000 pamilyang nakatira naman malapit sa 4-kilometer radius permanent danger zone ang hinihimok na lumikas. May mga na-monitor din silang nagkakasakit dahil sa nalanghap na asupre. Pati ilang hayop nagkakasakit din. Kaya nirekomenda ng MDRRMC sa Sangguniang Bayan na magdeklara ng state of calamity para magamit ang 4.8 million peso na calamity fund. Siyempre, hindi lang tamang kampante, kay ti, basi ba nagkulpihon niya talagtaal, kay ti, like subong balang kagabi nga natabo, wala gid kami advice, nag-convene kami with the DRM Council nga kami sa state of calamity. Tuloy raw ang paghahanda kahit mas kalmado ang bulkan ngayong araw kumpara kagabi. Base sa monitoring ng Canlaon Volcano Observatory ng PBOX, posibleng umabot sa Alert Level 3 ang bulkan. May posibilidad pero nakadepende gyapon sa data nga ihatag. Kay ang Alert Level 3 is high level na. Nakadepende gyapon kung ano kadamuon ang seismic signals, kung magtaas ay Vicky, pinapayuhan ng mga residente na umiwas muna sa paglabas at magsuot ng face mask. Narito na rin ang GMA Kapuso Foundation para magbigay o magpakain sa 30 mga individual na nasa evacuation center. At bukas, magpapatuloy pa ito, Vicky. Balik sa inyo dyan. Ingat kayong lahat at maraming salamat sa iyo, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Iniimbestigahan na ng PNP at NBI ang payola folder na nadiskubre sa isang sinalakay na resto bar sa Pasay. Lalo't nakapangalan sa ilang unit nila ang mga petty cash voucher nito. Mahigit 70 ang nasagip sa raid, kabilang ang ilang menor de edad. Nakatutok si Marisol Abduraman. Madaling araw nitong Sabado nang salakay ng DILG Special Projects Group o SPG ang high-end bar and restaurant ito sa Pasay. Nirescue ang 72 babae, kabilang ang 3 menor de edad. Arestado naman ang ilang customer at empleyado. Ayon sa Pasay City Police Report, 27 sa kanila ay dayuhan at 80 ang Pinoy.
Nadiskubre rin sa raid ang folder na ito na may pangalang Payola 2024. Laman ng folder ang mga petty cash voucher na may pangalan ng ilang individual at iba't ibang law enforcement unit sa PNP at NBI. May nakalagay ding halaga sa mga voucher. Ayon sa PNP, hindi rin daw nila ito palalagpasin. Kailangan po natin kumalap ng mga ebidensya at kung meron po na nakakapanood ngayon na may information relative dito sa sinasabing payola ay makipag-ugnayan po kayo sa inyong pambansang pulisya. Definitely po ma'am, yung registered owners po nito, yung mga nagpapatakbo, I understand they already have some names but I have to wait for the official documents. Mag-iimbestiga rin ng NBI ayon sa direktor nito. Anya, mahirap magbase sa mga papel na nakuha sa bar at maaaring nagamit lang ang mga pangalan. Sa ngayon ay sumasailalim na sa proseso at counseling ang mga na-rescue. Tumanggi na magkomento ang Pasay Police sa operasyon kung saan nagsilbi lang daw silang perimeter security. Wala rin sa kanila ang mga inaresto na turn over sa DILG team. Mahigit 10 taon naman ang sinampahan ng reklamong sa Pasay City Prosecutor's Office kanina. Sarado naman ang bar ng puntahan ng GMA Integrated News kanina kung saan naabutan namin ang ilang naglalagay ng CCTV umano. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng pahayag ang DILG SPG para sa iba pang detalye. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Patay sa pananaga ng kanilang kahera ang mag-asawang may-ari ng isang tindahan ng LPG sa Pasig City. Nakatakbo naman ang kanilang anak. Babala po mga kapuso, maselan ang aktual na video ng krimen. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Nag-uusap lang sa dining table noong una ang suspect at amo niyang babae nang makuna ng CCTV camera gabi ng May 30. Mapapansin ang suspect na may tila kinukuha sa kanyang paanan. Maya-maya pa, tumayo na ito at hinedlock ang amo niyang babae. Saka makailang beses na pinagtataga hanggang sa bumagsak sa sahig. Mauulinigan sa CCTV recording ang paghingi ng saklolo ng biktima na bukod sa tinadtad ng taga ay ilang beses pang pinagtatadyakan. Pagkatapos, lumabas ang suspect sa back door. At ayon sa investigasyon ng pulisya, dito naman inabutan ng suspect ang amo niyang lalaki na kanya ring pinagtataga. Isusunod daw sana ng suspect ang anak ng kanyang amo, pero buti at nakatakbo ito. Hinabol pa siya ng suspect pero nakalabas ng bahay at doon na nakapagsumbong sa mga otoridad. Pagdating ng Pasig Police, agad nilang nadakip ang suspect sa crime scene. Natulala siya sa pangyayaring hindi na siya mag-isipang tumakas. Ang amo niyang babae at lalaki, kapwa namatay, habang ang kanilang anak nagtamo ng mga sugat pero nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa pulisya, kahera ang suspect sa tindahan ng LPG ng mag-asawang biktima. Napuno raw ang suspect dahil maya't mayay napagbibintangang kinukupitan ng kita ng tindahan. Nagkaroon silang hindi pagkakaintindihan sa kanilang remittance. So, accordingly, napagsabihan yung ating suspect at ito ay nagalit. At noong gabing iyon, mukhang pinaghandaan na raw ng suspect ang krimen. Itong suspect natin ay may bit-bit na pala na patalim at sinaksak itong biktima nating babae. At pagkatapos sinaksak ng biktima ng babae, sinunod niya yung asawang lalaki. At yung anak pa niya, mabuti yung anak niya ko Emil ay nakatakbo sa labas ng pamamahay nila. At ito'y nakahingi ng saklolo sa dumaang driver ng motorsiklo. Nakausap ng GMA Integrated News ang 24 anyos na suspect. Nagdilim daw ang kanyang paningin kaya niya ito nagawa. Sa sobrang galit po. Bakit? Ano po kasi, yung lagi po ako napapagbintangan na magnanakaw kahit wala naman po ako ginagawa. Okay. Wala, sabi, kumukupit daw po ako sa benta namin. Kaso, tama naman po lahat ng records ko ng benta. Hindi rin daw ito ang unang beses na pagdudakan siya ng kanyang mga amo. Kapag may nabibili naman po ako para sa sarili ko, lagi niya pong minamata na kung parang inaano niya na kung saan ko nakuha yung pambili nun. Kinasuhan na ng double murder at frustrated murder ang suspect na ngayon nakapiit na sa Pasig Police Station. Nagsusorry po ako na
nagawa ko yun. Pero sana po intindihin rin nila yung naramdaman ko nung bago ko ginawa yung lagi po ako pinagbibintangan. Sana inanon rin nila na nasaktan din po ako. Alam ko pong masama yung ginawa ko, pero sana po inisip rin nila yung bakit ko ginawa yun. Hindi ko naman po sinadya yun. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Nagkakasa ng 3 araw na tigil pasada na matataon sa Araw ng Kalayaan ang grupong Manibela bilang pagtutol sa panghuhuli ng mga unconsolidated jeepney. Ang mga posibleng maapektuhang lugar, alamin sa pagtutok ni Joseph Morong. Sa Lunes, June 10 hanggang June 12, Araw ng Kalayaan, 3 araw na magtitigil pasada ang grupong Manibela. Tinatayang 100,000 miyembro nila ang hindi papasada sa Metro Manila. Gayon din sa ilang probinsya sa Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region at Cordillera, pati ilang probinsya sa Visayas at Northern Mindanao. Panawagan nila sa mga commuter, sana po ay matulungan nyo rin ang ating mga naghihingalong mga drivers at operators. tinututulan nila ang panghuhuli sa mga deconsolidated na mga jeepney kahit nagkasundo ang Kongreso Transportation Department na payagan sila magparehistro sa loob ng 1 taon. Yan ay para gawing mas moderno ang kanilang mga unit. Basta pumasa dito sa Philippine National Standard. Kung hindi nyo kami irirehistro, kung hindi ko kami makakabiyahe, kung hindi kami makakapagpatuloy. May ganyan daw na hinuli sa Novaliches, Quezon City nitong May 24. Ayon sa MMDA, nung 1 taon pa paso ang provisional authority ng nahuling driver. Itinanggi naman ng LTFRB na sa mga ayon sila sa Kongreso na payagang makapagparehistro sa loob ng 1 taon ang mga hindi nag-consolidate. What we said is pag-aaralan po namin kung ano po magiging epekto nito sa transportation program. But we did not say yes. April 30 ang consolidation deadline habang hanggang May 15 ang grace period para makabiyahe. Kolorum na ang turing ng LTFRB sa unconsolidated. All hearing and show cause is a part of due process. You have by virtue of law already lost your franchise. Talagang dapat aniyang tigil na sila sa pamamasada. Ano pa bang strike yung sinasabi nila? Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Chofi Loguaris III, nagsisimula na ng manghuli ng mga kolorum at mga hindi consolidated na mga jeep ang LTFRB sa susunod na linggo. Di naman nababahala ang Transportation Department sa epekto ng tigil pasada sa mga commuter. Sanay na po yung lahat ng agency. In fact, our commuters in Metro Manila sanay na po sa kanilang plano. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Lalo pang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara yan sa 58 pesos and 71 centavos, mas mahina sa 58 pesos and 68 centavos kahapon. Yan ang pinakamahinang palitan sa nakalipas na 19 na buwan o mula noong November 3, 2022, kung kailan 58 pesos and 80 centavos ang naitalang piso kontra dolyar. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! Dabang-dama ng lead stars ng GMA Prime Series na Asawa ng Asawa Ko ang suporta ng mga kapuso sa kanilang pagbisita sa pagpapasaya sa Pangasinan. At dahil tag-ulan na, di rin nila pinalampas ang pagtikim sa comfort food ng ilang taga roon na kalaskes. Yan ang report ni Chris Duniga ng GMA Regional TV1, North Central Luzon. Dapat na bubulok na kayo sa mga kulungan ngayon. Time out muna sa matinding fight scenes ang Team Kalasag ng GMA Prime Series na Asawa ng Asawa Ko. Para magpasaya ng mga Pangasinense sa ginanap na GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa San Carlos City, Pangasinan. Tilian ang isinalubong ng fans sa cast sa pangunguna ni Christy, Jasmine Curtis Smith. Always grateful makita ang mga ngiti ninyo, ang mga hiyawan ninyo naririnig namin. Kaya maraming salamat talaga sa pagdalo tuwing may show kami, kahit saan man yan dito sa Pilipinas, lahat ng regional shows. Kasama rin ni Jasmine si Leon, Joem Bascon na nangharanan ng fans. Kundi dahil naman sa inyo, mga kapuso, hindi naman magiging successful ang show namin. At si Shira Liza Lopez.
sobrang saya namin. Sana po napasaya po namin kayo at happy po kami makita kayong lahat. Nakisaya rin sa kanila sina sparkle artist Bruce Rowland at Kim De Leon. Game ring nakipaglaro sa fans si Luis Ontiveros. Maraming salamat sa mga Pangasinense. Yes. Mainit na pagtanggap. Sana makabalik kami dito. Sobrang saya ng mga tao dito. Sobrang bait ng mga tao dito. So, until next time. At least ngayon, hindi lang namin nakikita yung mga fans ng asawa ko sa mga comment section. But now, live and kahit pa paano na-express nila yung kanilang suporta. Nagsilbing host ng programa si sparkle artist Hailey Dizon. At dahil the rainy season has officially started, shinare ng cast ng asawa ko ang kanilang comfort food tuwing tag-ulan. At hindi rin pinalagpas na itry ang ipinagmamalaking kaluskus ng Pangasinan. Bagay sa rice tsaka bagay sa tag-ulan na panahon. Kaluskus, masarap siya. Masarap nga siya sa tag-ulan, no? Totoo. Para siyang papaitan na mas masarap. Masarap tong ipare sa kanin. Rice, please. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Chris Zuniga, nakatutok 24 oras.